Kabanata 71 hanggang 75. Sinaunang mandirigma mundo. Tumingin si Old Mo kay Yang Yiyo at biglang kinuyam ang kanyang kanang kamao at inilagay ito sa kanyang kaliwang palad at sinabing, "Hindi ko inaasahan na isa kang sinaunang mandirigma, ako si Mo Xing ng pamilya Ye sa Yancheng." Natigilan si Yang Yiyo. Tiningnan niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tinawag ang kanyang sarili na Mo Xing at same time na sumaludo. Pakiramdam niya ay napaka-interesante nito, tulad ng mga martial arts movies sa TV. Siya, nagkunwari ding sumaludo ng kamao, bilang pagbabalik kilos. Tungkol naman sa sinaunang mandirigma na binanggit niya, ito ang unang pagkakataon na narinig ko ito. Sa tingin ko ito ay dapat na isang tao na nagsanay ng pull-up technique. Ang pangalan ko ay Yang Yiyo. Kung hindi ka kumbinsido, laban tayo ulit. Medyo mayabang na sabi ni Yang Yiyo kay Mo Xing. Nakaramdam siya ng puwersa sa katawan ni Mo Xing mula sa banggaan ng kanyang mga suntok ngayon, ngunit tiyak na hindi siya makakapareha sa kanyang tunay na chi. Kung talagang nakipag-away sila sa kanya, siguradong matatalo ni Yang Yiyo si Mo Xing. Ano ang? Talagang nakakagulat sa kanyang puso ang kapangyarihang naramdaman niya mula sa katawan ni Mo Xing. Sa sandaling nabangga siya ng kanyang kamao, isang puwersa ang lumabas. Alam ni Yang Yiyo na ito ay ang panloob na puwersa na nabuo sa pamamagitan ng pagsasanay ng pull-up technique. Bagamat makapangyarihan din ito, tiyak na hindi ito katugma sa kanyang tunay na chi. Ang panloob na puwersa at tunay na chi ay talagang dalawang magkaibang antas ng kapangyarihan. Kapag ang tunay na chi ay nilinang hanggang sa wakas, maaari itong gumawa ng mga spells, habang ang panloob na puwersa ay purong lakas. Nang marinig ni Mo Xing na nagsalita si Yang Yiyo, pinaikit ni Ye Kai sa gilid ang kanyang mga mata at sinabing, "Wala pa akong narinig na sinuman na may apelyidong Yang sa sinaunang martial arts ng Northwest. Ano ang relasyon mo sa pamilyang Ma, bata? None of your business." Nagmura si Yang Yiyo. Paano niya malalaman ang tungkol sa pamilyang Ma o hindi? Galit na galit si Ye Kai, kahit na direktang inapo ka ng Northwest Ma family, babaliin ko ang isang paa mo ngayon. Huwag mong isipin na dahil lang sa hindi mo kalaban si Lao Mo, hindi ka na magagapi. Magiging madali para sa akin ang pakikitungo sa iyo. Pagkatapos magsalita, humakbang siya pasulong at hinampas ang isang palad na nahahati ng bundok diretso sa mukha ni Yang Yiyo. Sa oras na ito, si Lao Mo sa gilid ay nag-aalalang nagsabi, "Guro, mag-ingat." Siya ay may lakas ng isang junior master sa tuktok ng Mingjin. Naramdaman na ni Mo Xing ang lakas ni Yang Yiyo sa laban ngayon, at alam niyang hindi siya kalaban nito, kaya hindi siya nang ahas na umatake ng padalos-dalos. Hindi niya inaasahan na aatake talaga ang kanyang young master. Bagamat alam niya na si Ye Kai ay nag-practice ng martial arts ng pamilya Ye na, Wind and Cloud Palm, at nakamit ang ilang tagumpay, at halos hindi maituturing na isang junior master, naramdaman ni Mo Xing na kakaiba ang kapangyarihan ni Yang Yiyo. Sa pakikipag-ugnayan ngayon, naramdaman niya na hindi ginamit ni Yang Yiyo ang kanyang buong lakas. Si Ye Kai, na kilala bilang isang baliw, ay matigas ang ulo at hindi nakikinig sa payo ni Mo Xing. Ang dahilan kung bakit hindi siya umatake noon ay dahil sa kanyang mga mata, si Yang Yiyo ay hindi kwalipikado para salakayin niya ang young master ng pamilya Ye. Kinaweyan niya ang kanyang kamay at tinawag si Mo Xing, na sumusunod sa kanya, at naisip na sapat na para turuan ni Mo Xing ng leksyon si Yang Yiyo. Gayunpaman, naisip niya na hindi niya kalaban si Mo Xing, at hindi niya inaasahan na si Yang Yiyo ay isa ring sinaunang martial artist. Dati, noong nag-away sina Yang Yiyo at Mo Xing, nagningning ang mga mata ni Ye Kai. Nakita rin niya ang lakas ni Yang Yiyo. Hindi lamang siya nakaramdam ng anumang takot, ngunit napukaw din ito ang kanyang fighting spirit. Bilang isang direktang inapo ng pamilya Ye, isang sinaunang martial arts na pamilya sa Jiushu, si Ye Kai ay nag-practice ng Wind and Cloud Palm ng pamilya Ye mula pa noong siya ay bata. Sa edad na 25, nakamit niya ang isang maliit na tagumpay at naabot ang antas ng isang maliit na Grandmaster na pinapangarap ng lahat. Ang susunod na hakbang ay ang tunay na Grandmaster level ni Mingjin hanggang kay Dark Jin, kaya may pride si Ye Kai. Alam na si Mo Xing ay nasa huling yugto ng Mingjin, isang antas lamang siya sa likod niya. Siya ay nasa isang maliit na kaharian lamang, ngunit siya ay natalo ni Yang Yiyo sa isang suntok, na nangangahulugang si Yang Yiyo ay nasa tuktok ng Mingjin, katulad niya. Sa parehong kaharian, naniniwala si Ye Kai na walang martial arts ang maihahambing sa Fengyan Palm ng kanyang pamilya Ye. Kasabay ng kanyang pagiging mapang-akit, sumugod siya kay Yang Yiyo nang walang takot. Si Ye Kai ay tinawag na baliw, isa sa mga dahilan ng kanyang pagiging makulit. Sa puso ni Ye Kai, ngayon gusto niyang talunin si Yang Yiyo sa harap ni Zhao Nan, at ipaalam sa kanya na ang pagpapakasal sa kanya, si Ye Kai, ang tanging pagpipilian niya sa mundo. Walang pakialam si Yang Yiyo sa pag-atake ni Ye Kai, dahil alam niyang martial arts lang ang pagsasanay sa pull-up. Bagamat nangingibabaw ang pagpasok sa daw sa pamamagitan ng martial arts, hindi ito maaaring. Kung ikukumpara sa paglilinang ng tunay na sarili.
Noon pa man ay mayroon siyang ideyang ito. Ngunit nang hampasin siya ni Ye Kai gamit ang isang palad, nagbago ang mukha ni Yang Yian. Dahil naramdaman niya ang malakas at walang katapusang puwersang panloob mula sa palad ni Ye Kai. Bagaman ang panloob na puwersa ng martial arts ay ganap na hindi maihahambing sa tunay na chi ng magsasaka sa opinyon ni Yang Yian, kapag ang panloob na puwersa ay umabot sa isang tiyak na halaga, ang sitwasyon ay hindi madaling sabihin. Kahit na siya ay isang cultivator ng unang antas ng chi refining stage, siya ang pinakamababang entry level ng cultivation. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Yian ang krisis sa unang pagkakataon mula nang magsimula siyang magsanay. Nang makitang paparating na ang napakabilis na palad ni Ye Kai, nagmamadaling inilipat ni Yang Yian ang tunay na chi sa kanyang katawan at nagmamadaling salubungin ang kamao ni Ye Kai. Boom! Nagtama ang mga palad, at isang nakakabinging dagandong ang tumunog. Napaatras ang dalawa ng isang suntok. Bawat isa ay umatras ng 3 hakbang. Si Ye Kai ay lihim na nagulat sa kadalisayan ng panloob na puwersa ni Yang Yian, na mas mahusay kaysa sa kanyang tunay na chi. Ito ang embodiment ng quantitative advantage. Nagulat si Yang Yian sa yaman ng panloob na lakas ni Ye Kai, na maihahambing sa kanyang unang antas na paglilinang ng chi refining. Sa kabilang banda, naisip ni Yang Yian na minamaliit niya ang pull-up technique ni Ye Kai, at hindi niya inakala na may mga tao sa Earth na maaaring magsanay ng mga pull-up technique hanggang sa maihahambing sila sa totoong chi ng cultivation. Nagkaroon ng sariling pag-iisip ang dalawa, nagkatinginan ng 3 segundo, at muling nag-away. Ngunit sa pagkakataong ito, ginamit ni Yang Yian ang 5 elements pull-up technique na kanyang pinagpraktisan. Para kay Yang Yian, nagpractice siya ng supreme cultivation technique na Qiankun creation technique sa loob, at ang 5 elements pull-up technique sa labas, na isang hakbang lang para sa kanya. Ito rin ay pansamantalang paglipat. Kapag isang araw ay nagagamit na niya ang mga magic spell, maaari niyang ihinto ang pull-up technique at magpakadalubhasa sa magic spells. Sa ngayon, ang kanyang cultivation level ay masyadong mababa para magsanay ng mahika, kaya maaari lamang niyang hilingin sa kanyang master ang 5 elements pulling technique, una upang pasiglahin ang kanyang katawan, at pangalawa para protektahan ang kanyang sarili. Dahil dito, ginamit niya talaga ito ngayon. Sa aspeto ng lakas, kapantay niya si Ye Kai, kaya naisip ni Yang Yian na sa pagdaragdag ng 5 elements pull-up technique, hindi niya magiging kalaban si Ye Kai. Nang ang mga palad ni Ye Kai, na puno ng fighting spirit, ay lumapit sa hangin, si Yang Yian ay nagkaroon na ng countermeasure. Ang tigre na bumababa mula sa bundok sa 5 elements pull-up technique ay isinagawa, at ang lahat ng mga buto ay biglang umungol, tulad ng isang dagandong ng tigre. Bang, bang, bang! Sa isang harapang engkwentro, naghagis si Yang Yian ng 3 malalakas na suntok. Nalutas ng unang 2 suntok ang pag-atake ni Ye Kai, at ang huling suntok ay tumama sa kanyang guya. Kotsa! Nabali ang guya ni Ye Kai sa suntok ni Yang Yian, at napasigaw siya. Sa susunod na sandali, ang mga mata ni Yang Yian ay puno ng pagpatay na layunin, at nang hindi nag-iisip, hinampas niya ang itim na oso sa puno at bumagsak paatras. Bang, ubo! Sa mahinang pag-ungol, si Mo Xing ang gustong palihim na atakihin siya, ngunit itinaboy niya. Sa isang harapang engkwentro, nakipag-usap siya kay Ye Kai at sa kanyang katulong. Sa sikat ng araw, walang magawa si Yang Yiu para pumatay. Matapos huminto, tumingin siya kay Ye Kai na nakahiga sa lupa na may malamig na pawis at sinabi, "Gusto mong baliin ang mga binti ko, ngayon ay nakakatanggap ka ng ganti, tama?" Haha! Yang Yiu, kung may lakas kang loob na patayin ako, maaalala kita. May bakas ng takot sa mga mata ni Ye Kai, ngunit nagsalita pa rin siya ng malupit na salita. Ba, isang lipunang pinamumunuan ng batas, sa tingin mo ba ako ay tanga? Huwag isipin na hindi ka magagapi dahil lang sa alam mo ang ilang pangkaraniwang kung fu. Kung gusto mong mag-higanti, naghihintay ako. Anong biro? Pagkatapos nito, idinagdag niya, "Tsaka, Zhao Nan, ako nga, hindi mo ba narinig na sinabi niya na boyfriend niya ako? Huwag mo siyang asarin sa hinaharap, kung hindi, bugbugin kita tuwing nakikita-kita." Okay, may lakas ka ng loob, maghintay ka, nalinlang si Ye Kai. Ang ipinagmamalaki na pamilyang Ye Fengyan Pom ay talagang inilarawan ni Yang Yiu bilang katamtaman kung fu, at tahasan pa niyang inagaw ang isang babae sa kanya. Malaki ang puot at mukha na ito. Ngunit alam ni Ye Kai na hindi siya kalaban ni Yang Yiu, kaya hindi na siya nang ahas na lumaban muli. Ang taong ito ay wala sa tuktok ng Ming Jin. Sa paghusga mula sa labanan ngayon, maaaring nasira niya si Ming Jin at nakapasok sa threshold ng tunay na martial arts. Nagulat siya at nagalit. Nabali ang kanyang guya sa suntok ni Yang Yiu. Si Mo Xing, na may dugong umaagos mula sa gilid ng kanyang bibig, ay lumapit at umubo upang tulungang tumayo si Ye Kai at umalis. Pagkaalis ng dalawa, lumingon si Yang Yiu at nalaman na si Zhao Nan ay matamang nakatitig sa kanya, na may kinang sa kanyang magagandang mata. May mga nagmamasid na sa paligid, tutal away naman.
Natakot si Yang Yiu na makaakit ng gulo mula sa mga inspector, kaya binati niya si Zhao Nan, at bumalik ito sa kanyang katinuan. Sumakay na ang dalawa sa kotse at naunang umalis dito. Pagkatapos makahanap ng restaurant at mag-order ng pagkain, si Zhao Nan, na kumalma na, ay naghintay na umalis ang waiter, pagkatapos ay tumingin kay Yang Yiu at nagtanong, hindi ko inaasahan na isa kang sinaunang martial artist. Anong sinaunang martial artist? Hindi ko alam lahat. At ang sinabi ni Ye Kai noon tungkol kay Ming Jin ng Young Master at iba pa, nakakalito lahat. Maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa? Sabi ni Yang Yiu kay Zhao Nan. Nanghuhula lang siya tungkol dito at talagang hindi niya alam, pero dapat malaman ni Zhao Nan, kaya nagtanong siya. Hindi mo talaga alam. Sino nagturo sa'yo ng martial arts? Tanong pabalik ni Zhao Nan. Hindi na kay Mixi Yang Yian. Hindi niya dapat sabihin kahit kanino ang tungkol sa kanyang immortal na amo. Inilibot niya ang kanyang mga mata at nakaisip ng isang ideya, noong bata pa ako, nakilala ko ang isang Daos na pari. Basta. Habang siya ay gagawa ng isang kwento, siya ay nag-ambala ni Zhao Nan, okay, alam ko na ang iyong mundo ng mga sinaunang mandirigma ay mahigpit na hierarchical. May mga bagay na hindi masasabi. Hindi ako magtatanong. Ang taong gustong magturo sa iyo ng mga kasanayan ay dapat na isang solitary master. Posibleng hindi niya sinabi sa iyo ang tungkol sa mundo ng mga sinaunang mandirigma. Nang marinig na sinabi ni Zhao Nan ang lahat, gustong tumawa ni Yang Yian sa kanyang puso, na nagligtas sa kanya ng problema. Pagkatapos ay nagtanong siya, kami ay mga sinaunang mandirigma. Ikaw di ba? Hindi, isa si Ye Kai, kaya bakit hindi ikaw? Mapait na ngumiti si Zhao Nan at sinabing, ang aming pamilya Zhao ay talagang isang pamilya ng sinaunang martial arts, ngunit sa mga tuntunin ng pamana, mayroong isang mahigpit na tradisyon mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Ang tradisyon ng pamilya ay ipinapasa sa mga lalaki ngunit hindi sa mga babae, kaya hindi ako natuto ng martial arts, ngunit alam ko ito. Kaya ganyan yan, tapos sabihin mo sa akin ang tungkol sa mga sinaunang mandirigma. Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Yang Yian. Ang pagkikita kay Ye Kai ngayon ay parang pagbubukas ng pinto sa isang bagong mundo para sa kanya. Gusto lang niyang sabihin sa puso niya na hindi siya nag-iisa. Siyempre, alam niya na sa karamihan ay nakipag-ugnayan siya sa mga sinaunang mandirigma. Kung tungkol sa mga magsasaka, marahil siya lamang ang nag-iisa sa mundo. Kabanata 72 ang mga bunga ng pagkagusto sa akin ay seryoso. Inayos ni Zhao Nan ang kanyang mga salita at dahan-daang nagsalita, bagaman ako ay mula sa isang sinaunang martial arts na pamilya at higit na nakakaalam kaysa sa mga ordinaryong tao, alam ko lamang ang mga pangunahing kaalaman, lalo na ang paglilinang ng mga sinaunang martial artist. Wala akong alam dito. Narinig ko na sa pamilya ko dati na ang mga sinaunang martial artist ay may mahabang kasaysayan. Sa libu-libong taon ng sibilisasyon sa Kyushu, ang bawat dinastiya ay mangganganak ng mga henyo na lumikha ng martial arts na pinagsama ang mga galaw at panloob na paglilinang. Halimbawa, ang 5-animal play ni Huatuo, ang mga galaw ay nilikha na tumutukoy sa 5 uri ng spirit beast, at ang internal cultivation method ay nilikha batay sa mga meridian at acupoints ng katawan ng tao, na siyang body pulling technique. Sa makatuwid, ang martial arts ay tinatawag ding martial arts, at ang iba nilang pangalan ay ang body pulling technique. Ang pangunahing layunin ay palakasin ang katawan at pasiglahin ang pangangatawan. May mga taong nagsasabi rin na ang lakas ng loob ay maaaring linangin hanggang sa punto kung saan ang isang tao ay maaaring lumipad at umiwas sa lupa, ngunit ito ay isang kasabihan lamang. Lumipad man at makaiwas sa lupa, walang nakakita nito sa sarili nilang mga mata, lahat ito ay ipinapasa sa bibig. Ang isang galaw, nang walang pagunlad ng panloob na paglilinang, ay maaaring tawaging martial arts, hindi ito maituturing na martial arts, at hindi rin ito maituturing na isang sinaunang martial artist. Sina Ye Kai at Mo Xing ngayon ay mga sinaunang martial artist, nagsasanay sila ng buong hanay ng mga galaw at mga pamamaraan ng panloob na paglilinang. Sa lupain ng Kyushu, iilan lamang ang makakapagpanatili ng kumpletong martial arts heritage. Sa Yancheng, mayroong 4 na pangunahing pamilya ng sinaunang martial artist, bilang karagdagan sa aming pamilya Zhao at pamilya Ye, mayroon ding pamilya Wang at pamilya ni Ye. Bilang karagdagan, mayroon ding mga sinaunang martial arts na pamilya sa iba't ibang lalawigan ng Kyushu, tulad ng pamilyang Masahilagang Kanluran, at ang mga sinaunang martial arts na pamilya sa Yunnan at Gusao. Ang pamilya Merong, ang pinuno ng mga martial artist, at iba pa. Sa itaas ng pamilya, narinig ko na may mas makapangyarihang mga sekta, ngunit hindi ko alam kung anong mga sekta sila. Narinig ko mula sa aking lolo noon na sa bilog ng mga sinaunang martial artist, ang sinaunang martial arts family ay entry-level lamang ng martial arts, at ang sekta ay isang makapangyarihang pag-iral, at ang mana ng sekta ay mas mayaman at mas malawak kaysa sa pamilya. Sa bilog ng mga sinaunang martial artist, mayroong iba't ibang antas, mula sa pinakamababang antas, ang unang antas ng Mingjin,
hanggang sa huling antas ng Mingjin, at ang mga umabot sa ikasyam na antas ng Mingjin ay tatawaging maliliit na master, at ang kanilang panloob na lakas ay nasa isang nakakatakot na antas, at ang isang suntok at isang palad ay maaaring makabasag ng mga bato at makaputol ng kahoy. Si Ye Kai, na lalaban sa iyo ngayon, ay nasa ikasyam na antas ng Mingjin. Sa bilog na Yancheng, ang taong ito ay isang baliw, sikat na baliw, at kakaunti ang mga tao ang nang-ahas na guluhin siya. Tulad ng para sa antas sa itaas ng Mingjin, ito ay ang antas ng Anjin. Sabi ng lolo ko, kapag pumasok ang isang martial artist sa level ng Anjin, papasok siya sa hall. Ang pagbabago ng panloob na lakas ay sasailalim sa isang malaking pagbabago. Hindi ko alam kung ano ito. Anyway, sinabi ng lolo ko na napakahirap ni Anjin, at may 1 in 8,000 na pagkakataon na may maka-advance sa level ng Anjin martial arts. Ang antas ng Anjin ay tinatawag ding Grandmaster. Walang maraming martial arts masters ng Anjin sa buong Gyushu. Karamihan sa mga tao ay nananatili sa antas ni Mingjin. May gap sa pagitan ni Mingjin at Anjin. Si Zhao Nan ay natapos na magsalita ng dahan-dahan, na may kinang sa kanyang magagandang mata, na parang labis niyang hinahangad ang mundo ng mga sinaunang martial artist. Gayunpaman, iniisip ni Yang Yiu sa kanyang puso, anong uri ng katayuan ang nasa pagitan ng kanyang antas ng paglilinang sa unang antas ng yugto ng paglilinang ng chi ng paglilinang at ng mga sinaunang martial artist. Kung ayon sa paglalarawan ni Zhao Nan, si Ye Kai ay nasa ikasyam na antas ng Mingjin, kung gayon ang kanyang antas ng paglilinang sa unang antas ng chi refining stage ng paglilinang ay katumbas ng ikasyam na antas ni Mingjin ng mga sinaunang martial artist. Sa larangan ng cultivation, mayroon ding siyam na antas sa chi refining stage. Ang unang antas ng chi refining stage ay katumbas ng ikasyam na antas ng Mingjin ng mga sinaunang mandirigma. Kung siya ay papasok sa ikalawang antas ng chi refining stage, hindi ba niya magagawang maging katulad ng Anjin ng mga sinaunang mandirigma? Grandmaster. Ayon kay Zhao Nan, ang ikasyam na antas ng Mingjin ng mga sinaunang mandirigma ay tinatawag na isang maliit na master, at ang pagpasok sa Anjin ay isang Grandmaster. Ngayon isipin mo, si Li Dai, na nakilala niya sa simula, ay nagsabi na siya ay isang master, at tila walang mali. Gayunpaman, alam ni Yang Yian na kalahating lutong din ng martial arts ni Li Dai. Ang ikatlong lolo na nagturo sa kanya ng martial arts ay hindi nagturo sa kanya ng paraan ng panloob na lakas. Pagkatapos, itinuro niya sa kanya ang 5 elements pull-up technique, at si Li Dai sa hinaharap ay maituturing na isang tunay na sinaunang mandirigma. Sa pagsasalaysay ni Zhao Nan, tanging ang martial arts na may kumpletong galaw at mga pamamaraan ng panloob na lakas ang matatawag na mga sinaunang mandirigma. At sa sinabi niya, marami pa ring mga sinaunang mandirigma sa buong lupain ng Kyushu, o sa lupa. Dahil dito nasa sabik si Yang Yian at kasabay nito, nagkaroon din siya ng matinding krisis. Lalo na pagkatapos makipag-away kay Ye Kai ngayon, mas lumakas ang pakiramdam ng krisis na ito. Ang isang sinaunang mandirigma ng ikasyam na antas ng Mingjin ay maaaring humawak sa kanya sa isang pagkapatas. Kung hindi dahil sa kalamangan ng tunay na chi at sa malakas na suporta ng 5 elements pull-up technique, baka nasira na siya ni Ye Kai ngayon. Higit pa rito, ayon kay Zhao Nan, pagkatapos ng Mingjin, mayroong Anjin sa antas ng mga sinaunang mandirigma, kaya dapat mayroong iba pang mga antas pagkatapos ng Anjin. Ang isang sinaunang mandirigma ng ikasyam na antas ng Mingjin ay maaaring labanan siya ngayon. Kung lumabas ang isang Anjin, patay na siya ngayon. Kaya medyo nababalisa si Yang Yian sa kanyang puso. Dapat siyang maghanap ng paraan upang mapabuti ang kanyang paglilinang. Kung hindi, kung talagang darating ang isang sinaunang mandirigma kasama si Anjin sa araw na iyon, maaari lamang niyang hintayin ang kamatayan. Ano? Na nagpalungkot sa kanya ay ang espiritual na enerhiya ng lupa ay masyadong manipis. Dahil pumasok siya sa unang antas ng chi refining, bagamat pinilit niyang magsanay araw-araw, hindi gumagalaw ang kanyang kaharian. Hindi siya makalusot sa ikalawang antas ng chi refining. 3 buwan na ang nakalipas. Ang hitsura ni Ye Kai at Mo Xing, isang pares ng mga sinaunang mandirigma, ay naging isang wake-up call para kay Yang Yian. Naramdaman niya ang krisis, at lihim na nagpa siya na gisingin ang kanyang Panginoon upang tanungin kung may anumang paraan upang mapabuti ang kanyang paglilinang. Kailangan niyang pagbutihin man lang ang kanyang cultivation sa ikalawang antas ng chi refining stage, kung hindi ay makaramdam siya ng sobrang insecure. Bukod dito, kung may kaaway siya kay Ye Kai ngayon, malamang na hindi ito pakakawalan ng kabilang partido, kaya kinailangan niyang palayain siya. Iniisip ni Yang Yian kung paano pagbutihin ang kanyang paglilinang, at wala siyang sinabi. Sa mga mata ni Zhao Nan, naisip niya na nag-aalala si Yang Yian sa paghihiganti ni Ye Kai. Ibinaling niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Yang Yian at biglang nagtanong, Yang Yian, pinagsisisihan mo ba na nasaktan mo si Ye Kai? Si Yang Yian, nakakagising lang mula sa isang panaginip, ay natigilan nang marinig niya ang mga salita ni Zhao Nan.
Sabi ko, pinagsisisihan mo ba na na-offend mo si Ye Kai? Don't worry, ako ang dahilan ng pangyayari ngayon. Kakamustahin ko ang aking pamilya at hindi ko hahayaang makialam ang pamilyang Ye at ipahiya ka. Seryosong sabi ni Zhao Nan. Sa wakas ay nag-react si Yang Yian, tumingin kay Zhao Nan at tumawa, masyado kang mag-isip, pamilyang gulang, wala akong pakialam dito. Dapat mas alam ni Ye Kai at hindi ako guluhin, kung hindi ay tiyak na pagsisisihan ko siya. Tungkol naman sa panghihinayang. Ang dalawang salitang ito ay hindi kailanman lilito sa aking diksyonaryo ng buhay, at napakasaya kong may magawa para sa iyo. Sa pagtingin kay Zhao Nan, naantig si Yang Yiyo. Matapos marinig ang sinabi ni Yang Yiyo, ang mga mata ni Zhao Nan ay kumislap ng liwanag, at pagkatapos ay tinitigan niya si Yang Yiyo at biglang nagtanong, gusto mo ba ako? Ahem. Napahiya si Yang Yiyo, iniisip na siya ay medyo sentimental ngayon at nakita siya ni Zhao Nan. Gayunpaman, dahil si Zhao Nan, isang batang babae, ay maaaring direktang magtanong, ano ang mayroon para sa kanya, isang matandang lalaki, na hindi umamin. Pagkatapos ay tumingin sa kanya, seryosong sinabi ni Yang Yiyo, oo, gusto kita. Mula sa sandaling iniligtas mo ako at binigyan ako ng artificial na paghinga, nakatatak ka na sa aking isipan, at nais kitang ituloy. Sa sobrang prangka, inamin ito ni Yang Yiyo. Pagkatapos niyang magsalita ay medyo nabahala siya, dahil ang sinabi niya ay katumbas ng alternatibong pag-amin. At paano si Zhao Nan? Napakakomplikado ng kanyang puso sa mga sandaling iyon. Hindi niya masabi na gusto niya si Yang Yiyo, at hindi rin niya ito kinasusuklaman. Talagang tulad ng sinabi ni Yang Yiyo, pagkatapos nilang dalawa ay unang magkita, ginamit niya ang kanyang unang halik upang bigyan si Yang Yiyo ng artificial na paghinga noong araw na iyon. Iyon ang unang pagkakataon na nakipag-close siya sa opposite sex. Nakaramdam siya ng kakaiba pagkatapos. Nang makilala niya si Yang Yiyo sa pangalawang pagkakataon sa kumpanya, binugbog niya si Mo para iligtas siya sa conference room, at mas lumakas ang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Si Zhao Nan mismo ay hindi alam kung ano ang nararamdaman niya kay Yang Yiyo. Nang marinig niya ang tahasang sinabi nito na gusto niya ito, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na katimisan sa kanyang puso, ngunit alam niya na bilang anak ng pamilya Zhao, ang kanyang kasal ay matagal nang isinaayos ng matandang lalaki sa pamilya sa isang lalaki na si Ye Kai din, ang direktang inapo ng sinaunang martial arts family. Ngunit wala siyang nararamdaman para kay Ye Kai at ayaw niyang kilalanin ang kasal, ngunit wala siyang pagpipilian, dahil ang mga salita ng matandang lalaki sa pamilya ay ang utos ng imperial at hindi madaling mabago. Maliban kung makakapagbigay siya ng malaking kontribusyon sa pamilya, posibleng mabago ang kagustuhan ng matanda. Kaya pumunta si Zhao Nan sa sinaunang kabisera at kinuha ang kumpanya. Nais niyang bumuo ng isang matatag na kumpanya at lumikha ng malaking benepisyo para sa pamilya upang mabago ang kagustuhan ng matanda. Bagamat alam ni Zhao Nan na napakahirap nito, hindi pa rin siya sumuko. Kailangan mong subukan ang lahat. Paano mo malalaman kung magtatagumpay ka kung hindi mo susubukan? At ang hitsura ni Yang Yiyo, lalo na matapos matuklasan na siya ay isa ring sinaunang martial artist, gumalaw ang isip ni Zhao Nan. Mas mabuting piliin si Yang Yiyo kaysa kay Ye Kai. Naisip niya iyon sa kanyang puso, tumingin kay Yang Yiyo at sinabing, gusto mo ba talaga ako? Talagang totoo. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Yang Yiyo. Ang mga kahihinatnan ng pagkagusto ni Yang Yiyo sa akin ay napakaseryoso. Dapat mong pag-isipan itong mabuti. Narinig mo rin ang sinabi ni Ye Kai ngayon. Ang pamilyang Ye lamang ay isang malaking halimaw para sa iyo. Kapag pumayag na ako sa iyo, mahirap na itong bawiin. Walang sinuman sa atin ang maaaring mag-withdraw. Sinabi ni Zhao Nan sa pabirong tono, ngunit sa totoo lang ay labis siyang kinabahan sa sagot ni Yang Yiyo. Kabanata 73, Mamuhay sa Tathagata at Mamuhay sa iyo. Sa pagharap sa tanong ni Zhao Nan, sinabi ni Yang Yian ng hindi nag-iisip, napakalinaw kong iniisip, at hindi ko ito pinagsisisihan. Hindi ako nagsisisi ngayon, at hindi ko ito pagsisisihan sa hinaharap. Sa katunayan, naiintindihan niya na si Zhao Nan ay nagsasabi ng totoo. Ang sinaunang martial arts Ye pamilya ay isang behemoth sa kanya. Pero ano? Huwag kalimutan ang kanyang tunay na pagkatao, Yang Yian. Una sa lahat, siya ay isang inapo ng isang nakakalat na immortal, at isang disipulo ni Yun Changxi, ang nangungunang 12 kapigatian na nakakalat sa immortal na pinakamataas sa malawak na mundo ng paglilinang. Siya ay isang magsasaka. Simula nang pumasok siya sa cultivation world, hindi na siya ordinaryong tao, at hindi na siya masusukat sa pag-iisip ng ordinaryong tao. Ano ang isang magsasaka? Sa konseptong itinanim ni Master Yun Changxi, ang isang cultivator ay isang makapangyarihang pag-iral, lumilipad sa kalangitan at nagtatago sa lupa, at hinahabol ang katotohanan ng langit. Ito ay isang pag-iral na maaaring magbago sa libu-libong pagkakatawang tao sa isang pag-iisip, at pumatay ng mga Diyos at mga demonyo sa isang pag-iisip. Ito ay din ng isang pag-iral na maaaring maging ulap at ulan sa isang pitik ng kamay.
Ito ay isang immortal na may habang buhay na libu-libong taon. Itinakda ni Yun Changxi ang layunin para kay Yang Yian mula sa simula na pumunta sa mundo ng paglilinang sa hinaharap, kaya ang kanyang panimulang punto ay napakataas, at gayon din ang kanyang katayuan. Sa kabilang banda, para sa mga magsasaka, ang lupa ay isang maliit na mundo lamang sa malawak na mundo ng paglilinang. Sa pakikipag-chat kay Master Yun Changxi, sa tuwing dinadala niya si Yang Yian ang pangitain na dinadala niya ay naaayon sa kanyang mga pamantayan. At si Yun Changxi, ang pinakamataas na nakakalat na immortal na nasa kapangyarihan noon, pabayaan ang isang sinaunang mandirigma na pamilya sa mundo, natatakot ako na kahit isang cultivation dynasty ay wala na sa kanyang paningin. Kaya bagaman ipinanganak si Yang Yian sa Earth, naimpluwensyahan siya ni Master Yun Changxi. Bagamat ang kanyang paningin at pag-iisip ay hindi kasing liko ng kanyang Panginoon, mayroon pa rin siyang kumpiyansa sa pakikitungo sa isang sinaunang mandirigmang pamilya na binanggit ni Zhao Nan. Kung ang ina po ng Supremo ay mahiyain ng marinig ang tungkol sa isang sinaunang mandirigmang pamilya, kung gayon ay wala siyang magagawa, lalo pa ang pagpunta sa mundo ng paglilinang sa hinaharap, maging ang larangan ng paglilinang ay tumitigil. Naaalala ko ang sinabi ni Master Yun Changxi na ang paglilinang ay tungkol sa kalikasan, pagsunod sa puso ng isang tao, at paggawa ng kung ano ang iniisip ng isang tao sa puso, na siyang tunay na kahulugan ng paglilinang. Ang dahilan kung bakit nababagabag ang mga sekular na tao ay ang napakaraming tuntunin at regulasyon na nakakulong sa kanilang isipan, at ang paglilinang ay ginagamit upang masira ang mga pagkakulong na ito, at ang kanilang hinahabol ay kalayaan. Kalayaan na gawin ang anumang gusto mo. Siyempre, ang kalayaang ito ay hindi nangangahulugan na maaari kang pumatay ng mga buhay sa kalooban, na parurusahan ng langit. Una sa lahat, dapat kang magkaroon ng isang matuwid na puso, at pagkatapos ay palayain ang iyong puso. Sa mataas na pananaw at pattern, sinagot ni Yang Yiu si Zhao Nan ng walang pag-aalinlangan, dahil talagang natatakot siya sa isang sinaunang martial arts na pamilya. Ito ay hindi isang cultivation family, ngunit isang sinaunang martial arts family sa Earth. Ang pamana ng mga sinaunang martial artist ay malamang na hindi kasing dami ng kung ano ang casual na ibinigay sa kanya ng master ni Yang Yiu sa kanyang isip. Kung tungkol sa katotohanan na gusto niya si Zhao Nan, si Yang Yiu ay talagang may kaunting gusot, dahil pakiramdam niya ay masyado siyang pabago-bago. Dahil sa iba't ibang kadahilanan, itinulak niya si Lin Huan noon, at ngayon ay hinahabol niya si Zhao Nan. Sa mata ng iba, ito ay isang modelo ng pabago-bago. Gayunpaman, mabilis na natagpuan ni Yang Yiu ang sagot. Gaya nga ng sabi ko, isa siyang cultivator at supling ng isang nakakalat na walang kamatayan. Naisip din niya ang tula na isinulat ng Sixth Living Buddha ng Snow Region noong panahong iyon, not disappointing the Tathagata, not disappointing you, na masasabi niyang, not disappointing the cultivation, not disappointing the beauty. Hindi siya ordinaryong mortal. Kung siya ay isang mortal, una sa lahat, siya ay mabibigkis ng mga hadlang ng batas at moralidad, minsan lang umibig sa kanyang buhay, at iisang asawa lang ang ikakasal sa kanyang buhay. Sa kasamaang palad, mula sa araw na siya ay tinawag na inapo ng nakakalat na immortal, ito ay mga bagay na maaaring baguhin para sa kanya. Siyempre, hindi naman sa pabago-bago siya. Sa mahigpit na pagsasalita, mas nauna niyang kilala si Zhao Nan kaysa kay Lin Huan at sa iba pa, at nailigtas niya ang kanyang buhay, kaya matagal na siyang nakatatak sa isipan ni Yang Yian. At sina Lin Huan, Lu Lingling, at maging si Ouyang Yuqing, bawat isa sa kanila ay taos-puso sa kanya, o siya ay taos-puso sa iba. Kung siya ay isang ordinaryong tao, kung gayon ang mga tanong na ito ay iisipin lamang sa kanyang puso at itatago sa kanyang puso, ngunit sa kasamaang palad ay hindi. Hanggat ito ay isang taos-pusong pagkakaibigan, ano ang hindi maaaring ituloy? Parang walang mali dito. Kahit na ang mga ordinaryong tao ay maaaring magkaroon ng isa o dalawang kagandahan, hindi banggitin bilang isang magsasaka. Ang pangunahing punto ay kung naibigay niya ang kanyang puso sa mga dilag na ito. Ang pakikipag-date ba sa kanila ay para masaya, o ito ba ay isang taos-pusong pangako? Sa loob ng kanyang kakayahan, hindi niya pababayaan ang sinuman. Kung habang buhay siyang naglilinang at mayroon pa rin itong mga tanikala at problema, ano pa ang silbi ng paglilinang habang buhay? Para lang ba sa malabong immortalidad? Sa buong buhay, sa milyon-milyong buhay na nilalang, ilang tao ang maaari mong matugunan sa iyong kapalaran. Ayaw niyang palampasin at pagsisihan, at ang ipinahayag niya ay iyon din ang totoong nasa puso niya. Habang sinasagot ang mga tanong ni Liu Lingling, naisip ni Yang Yiu ang mga bagay na ito, at mayroon siyang solusyon. Makakahanap siya ng pagkakataong malutas ito sa hinaharap. Sa ngayon, hindi niya naramdaman na siya ay nababastos, pati na rin ang pakikipaglaro sa sinuman. Ito. Ang unang pagkakataon na gumawa siya ng inisyatiba upang ituloy si Zhao Nan. Ang ibig sabihin ni Zhao Nan ay kung hahabulin niya siya, kailangan muna niyang tiisin ang pressure ng sinaunang martial arts na pamilya Ye, at pangalawa ang pressure ng kanyang pamilya Zhao. Ito ay para lang subukan si Yang Yiu, ngunit hindi niya inaasahan na ibinigay niya ang sagot ng hindi man lang nag-iisip tungkol dito.
Sa kabaligtaran, medyo napahiya siya nito. Hindi niya alam kung ang sinaunang puwersa ng martial arts sa likod ni Yang Yiyo ay makakalaban sa malaking pamilyang Ye, ni hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya kay Yang Yiyo. Nasabi niya lang ito for some reason. Ngayon, nakita ni Zhao Nan ang kanyang determinado at may kumpiyansa sa sarili na mga mata, nahulaan ni Zhao Nan na maaaring mayroong isang makapangyarihang sinaunang mandirigma na pamilya o puwersa sa likod ni Yang Yiyan. Nakikita ang gayong pagtitiwala, maaari ba itong maging isang sekta? Hindi niya ito tinanong. After a moment of silence, she said seriously, "Actually, hindi rin naman ako nai-inlove, baka subukan natin." Ang nilalaman ng sumusunod na chat ay patuloy na lumawak. Nagsalita si Zhao Nan tungkol sa kapangyarihan ng negosyo ng kanilang pamilya Zhao Jahe at Ye. Ito ang maaaring kaharipan niya sa hinaharap. Una sa lahat, dapat silang tumugma sa isa't isa sa mga tuntunin ng ekonomiya at katayuan. Tumanggo si Yang Yian, na nagpapahiwatig na alam niya. Sa katunayan, alam niya sa kanyang puso na mula nang mabali niya ang binti ni Ye Kai ngayon, kahit nawala si Zhao Nan, hindi siya pababayaan ng pamilya Ye. Pagkatapos ng prangka na pag-uusap, mas naging malapit ang relasyon ng dalawa. Siyempre, mahirap sabihin kung ito ay itinuturing na isang relasyon. Anyway, mas casual ang chat. Sinabi rin ni Yang Yian kay Zhao Nan ang tungkol sa sarili niyang sitwasyon. Nang sabihin ni Yang Yian na siya ang gumawa ng Zuyan Pill, nanlaki ang mga mata ni Zhao Nan, ngunit pagkatapos ay gumaan ang loob niya. Sa kanyang puso, mas kumbinsido siya sa kapangyarihan sa likod ni Yang Yian. Dapat ang sekta. Narinig niya mula sa kanyang lolo na ang isang makapangyarihang sekta lamang ang maaaring magpino ng ilang elixir na mataas ang pangangailangan. Nag-auction din siya ng Zuyan Pill at alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Habang mas nakipag-ugnayan siya kay Yang Yian, mas naramdaman niyang hindi niya makita ang lalaking ito. Palagi niyang nararamdaman na napakaraming misteryo tungkol sa kanya. Nang aalis na si Yang Yian pagkatapos ng hapunan, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Liu Ziki. Sinabi ni Liu Ziki sa malalim na boses, "Halika sa kumpanya. May problema sa pagsusuri ng produkto." Matapos humarap ngayon si Lin Huan, nakakita siya ng isang tao. Nagbigay ang kabilang partido ng ilang kondisyon at hiniling na magkita kami sa Blue Moon Club. Pagkatapos, pagbaba ng telepono, ipinikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at kumislap ng malamig na kulay. Bagamat hindi gaanong nagsasalita si Liu Ziki sa telepono, pakiramdam niya ay mahina ang kanyang boses. Masyadong sikat ang kabilang partido. Hindi masamang magselos sa mga bagay ng isang tao. Matatanggap ito ni Yang Yian, ngunit hindi siya isang malambot na persimmon kung ang kanyang panlasa ay masyadong malaki. Nakita ni Zhao Nan, na nakatayo sa tabi, na hindi masyadong maganda ang mukha ni Yang Yian, at nag-aalalang nagtanong, ano ang problema? Baka kailangan kong magbakasyon sa hapon. Medyo nahihiya, parang medyo sobra ang pag-alis sa unang araw ng trabaho. Ayos lang. Anyway, kailangan kong ayusin muli ang kumpanya sa panahong ito. Kung may gagawin ka, pwede ka muna. Magtataksi ako papunta sa kumpanya. Siya ay maalalahanin. Huwag kang mag-alala, babawi muna ako sa iyo. Okay. Pagkatapos bayaran ang bill, ipinadala ni Yang Yian si Zhao Nan sa kumpanya, at pagkatapos ay nagmaneho papunta sa Blue Moon Club. Sinabi ni Liu Ziki na sila ni Lin Huan ay naghihintay doon. Hindi sinabi ng telepono kung sino ang partikular na tao. Ngunit tinatayang hindi ordinaryong tao ang taong makakapagpalabas kay Lin Huan at gustong magsalita ni Yan Ming. Ang Guyuan Wine ay ang unang produkto ng kumpanya, at ito ay dapat na isang magandang simula. Inaasahan din ni Yang Yian na palawakin ito, bigyan ang kanyang kapatid na babae ng 6 na puntos ng mga ari-arian ng pamilya sa hinaharap, at bigyan ang kanyang mga kapatid na lalaki ng paraan, ngunit ayaw niyang magkaroon ng mga problema sa unang yugto. Ito ay naantala ng higit sa kalahating buwan, at mayroon siyang iba pang mga produkto na ilulunsad mamaya, kaya ang bagay na ito ay dapat na malutas ngayon. Pagkarating sa lugar, naghihintay na sina Liu Ziki at Lin Huan sa pintuan. Bumaba siya ng kotse at naglakad, at nagtanong ng casual, sino ang kabilang partido. Nakita ni Lin Huan ang mga mata ni Yang Yiyo na may lamang at sinabing, siya ay mula sa Northwest Junmi Group, ang ikatlong anak ng pamilyang Ma, si Ma Wencheng. Nalaman ko lang siya sa pamamagitan ng isang matanda. Siya ay may malakas na koneksyon. Matapos malaman na nagtanong kami tungkol sa kanya, siya ay napaka-single, kaya hiniling niya sa amin na mag-dinner ng direkta. Peke ang hapunan, ngunit totoo ang kumagat ng isang subo ng dugo at inumin ito. Malamig na bamantong hininga si Liu Ziki. Sa madaling salita, ito ay isang hongmen banquet. Ngumisi si Yang Yiyo. Pumasok na tayo at tingnan muna natin. Kung ang kabilang partido ay hindi man lang ako binigyan ng mukha, ibig sabihin ay handa silang mabuti. Tumingin si Lin Huan kay Yang Yiyo at sinabi. Naisip kaagad ni Yang Yiyo ang pamilya man ng sinaunang martial arts family. Hindi niya alam kung ito ay ang parehong pamilya. Tara, gusto kong makita kung gaano kalaki ang kanyang tiyan.
Kabanata 74 na mga tao mula sa Northwest Ma family. Naglakad silang tatlo at nag-usap, nagtanong si Yang Yio, dahil ito ay appointment sa hapunan, dapat may manggana, di ba? Sino ang nag-imbite sa iyo? Sinabi ni Lin Huan ng walang pag-aalinlangan, ang pamangkin ng amo ng Ancient Capital Industrial and Commercial Bureau, dati siyang nagtatrabaho sa parehong compound at mas matanda sa akin ng ilang taon. Pinuntahan ko siya para tanungin ang bagay na ito, at siya rin ang nag-imbita sa amin. Ano ang kanyang pangalan at ano ang kanyang ginagawa? Tanong ni Yang Yio. Ang pangalan niya ay Zing Shijia, nagtatrabaho siya sa Industrial and Commercial Bureau, bakit mo siya pinaghihinalaan? Nagtatakang tanong ni Lin Huan. Wala, nagtatanong lang. Magiging madali kung may pinuno. Habang nag-uusap sila, pumasok sila sa Blue Moon Club. Sinabi ni Liu Ziki sa gilid, narinig ko na ang club na ito ay may malalim na background. Ang mga dignitaryo sa negosyo at politikal na bilog ng buong sinaunang kabisera ay madalas na pumupunta rito. Dumating ako dito minsan kasama si Liu Shanhai noong nakaraan. Oh yes, speaking of Liu Shanhai, nabanggit niya sa akin last time na kapag nasa market ang Guyuan wine namin, gusto din ng pamilya nilang Liu na maging exclusive agent. Ano sa tingin mo? Kaya mo ang mga affairs ng kumpanya? Hindi ko maintindihan. Gayunpaman, ang anti-aging pill na pinagtulungan namin ni Liu Shanhai ay medyo maganda. Napaka-fair niya. Kung maaari tayong magpatuloy sa pakikipagtulungan sa kanya. Casual na sabi ni Yang Yio. Tumango si Liu Ziki, sa tingin ko. Ang bisa ng aming Guyuan wine ay nasubak na. Ito ay magiging isang malaking hit kung ito ay may makabuluhang epekto sa mga lalaki. Sa hinaharap, umaasa ako na ang alak ng Guyuan ay higit pa, kaya ang mga karapatan sa pagbebenta sa hilagang kanlurang rehiyon ay makikipagtulungan sa pamilyang Liu, at ang iba ay mas mahusay na hiwalay. Mayroong ilang mga pangunahing rehiyon sa Jiuzhou, at ang bawat rehiyon ay kailangang palawakin. Pagkatapos ay maaari rin naming palawakin ang aming network ng mga kontak at iba pa. Okay, kaya mo yan mag-isa. Si Yang Yio ay lubos na nagtitiwala kay Liu Ziki, ngunit si Liu Ziki ay isang taong may mataas na emosyonal na katalinuhan at IQ. Alam niyang pinagkakatiwalaan siya ni Yang Yio. It's one thing, pero kailangan pa rin niyang sabihin ang dapat niyang sabihin at ipahayag ang kanyang saloobin. Sa anumang kaso, ang isang saloobin ay kailangang naruroon. Isa rin siyang ambisyosong tao, kaya nagtitiwala siya kay Yang Yio at mas pinapahalagahan niya ito. Sa ganitong paraan lamang magtatagal ang pagkakapatiran ng dalawa. Habang nag-uusap, pumasok ang tatlo sa box ng club. Pagkatapos kumatok sa pinto, naglakad si Yang Yio sa likod ni Liu Ziki. Siya ay nakasuot ng casual na damit, si Liu Ziki ay nakasuot ng suit, at si Lin Huan ay nasa kabilang panig. Mukhang ang dalawa ay mga tagasunod ni Liu Ziki. Orihinal na pinili ni Yang Yian na manatiling mababang profile. Matagal na niyang sinabi na si Liu Ziki ang namamahala sa lahat ng bagay sa kumpanya. Pumwesto siya bilang tagasunod at palihim na nagmamasid pagdating niya ngayon. Ang taong bumukas ang pinto ay isang binata na nasa 20s, nakasuot ng salamin at mukhang maamo. Ngumiti siya at binati muna si Lin Huan, lalo kang gumaganda. Please pumasok ka. Kuya Zing, pasensya na kung pinaghintay kita. Ito ang aking kaibigan, si Ji. Liu Ziki ng Yunqi Company. Siya si Yang Yian. Tinanggap ni Lin Huan ang basbas ni Yang Yian at maikling ipinakilala ang pangalan, na nakatuon kay Liu Ziki. Mr. Liu, matagal ko nang narinig ang pangalan mo. Ako si Zing Shijia. Pagkatapos ng ilang magalang na pagpapalitan, umupo na sila sa kanilang mga upuan. Tumingin si Yang Yio at nakitang maliban kay Zing Shijia, walang pangatlong tao sa kahon. Agad naman siyang sumimangot. Tumingin si Lin Huan at nakangiting sinabi, kapatid na Zing, kaibigan ko si Liu Ziki. Ikaw at ako ay mula sa parehong tambalan noong tayo ay bata pa. Pamilya tayong lahat. Hindi ako magpapatalo at direktang sasabihin ito. Nasaan ang mga taong mula sa Junma Group na iyong binanggit? Niyaya niya kami palabas pero hindi siya dumating. Masama ba ang tingin niya sa atin? Hehe, Lin Huan, huwag kang mag-alala. Nandito na si Young Master Maria. Siya ay nasa susunod na kahon. Nagkataon lang na nangyari ang bagay na ito. Kakilala ko ang Young Masterman na iyon, ngunit huwag kang mag-alala, talagang kakampi mo ako. Si Young Masterman naman, nagpaalam lang siya sa akin na mag-message. Ihahatid kita sa kanya mamaya. Si Zing Shijia ay patuloy na nagsasabi ng Mao sa kanyang mga salita. Sinabi niya na siya ay nasa panig ni Lin Huan, ngunit kahit na ang isang tanga ay masasabi na siya ay nag-e-endorso ng mapahamak na Maria. Pagkatapos ng mahabang panahon na pag-uusap, naunawaan din ni Yang Yian na sa pagkakataong ito nang magtanong si Lin Huan tungkol sa pagsusuri ng produkto, pinuntahan niya si Zing Shijia, ngunit ngayon ay tila nasuhulan si Zing Shijia ni Ma Xiao at palaging nagsasalita sa pabor ni Ma Xiao.
Naramdaman ni Lin Huan na may mali, kaya pinutol niya si Zheng Shijia at sinabing, Zheng Shijia, mali ang nakita kong tao. Tinawag kitang kapatid ng walang kabuluhan. Ikaw pala ang tagal-obi ng kabilang partido. Ginawa mo ba? Direktang makialam sa pag-aproba ng produkto ng Yunqi Company sa oras na ito. O inutusan mo ba si Ma Xiao sa likod mo na gawin ito? Umupo si Zheng Shijia at nakipag-usap kay Liu Ziki ng mahabang panahon, nagsasalita ng walang kaparekan, hindi nagsasalita tungkol sa mga seryosong bagay, at pinupuri si Ma Xiao, na sinasabi kung gaano kalaki ang industriya, gaano karaming pera ang nasa kamay, at naghahanap siya ng mga proyekto. Sumimangot si Yang Yian, at nag-react din si Lin Huan. Natakot siya na magalit si Yang Yian, kaya agad siyang tumalikod kay Zheng Shijia nang hindi magalang. Natigilan si Zheng Shijia, pagkatapos ay ngumisi at sinabing, talaga. Ang iyong pag-aproba sa produkto ay natigil ng napakatagal ng walang anumang pagtatanong, at talagang hanggal kang mag-react ngayon. Tumingin si Zheng Shijia kay Lin Huan at tumigil sa pagpapanggap. Sumandal siya, pinag-cross ang kanyang mga paa at sinabing, Yunqi Company. Haha, kakatawa. Talo ka lang sa bansa, at sa tingin mo isa kang malaking shot. Para sabihin sa iyo ang totoo, gusto ni Masterman na bilhin ang formula ng iyong Guyuan wine, at maaari mong pangalanan ang presyo. Zheng Shijia, huwag masyadong lumayo. Galit na tumayo si Lin Huan at pinutol siya, para sabihin sa iyo ang totoo, ang mga shareholder ng Yunqi Company ay ang pamilyang Liu, ang pamilyang Chen, at ang pamilyang Ru. Shareholder din ako. Sa tingin mo kakayanin mo? Haha, sarcastic na tawa ni Zheng Shijia, at pagkatapos ay nagsabi, Lin Huan, mukhang wala kang masyadong alam tungkol sa pamilyang Ma sa Hilagang Kanluran, hayaan mong sabihin ko ito sa iyo, kahit na pagsamahin ang nangungunang 10 business circle sa sinaunang kabisera, hindi ito sapat para punan ng mga puwang sa vest. Narinig mo na ba ang tungkol sa pamilyang Guo? Ang pamilyang Ma ay ang kinatawan ng pamilya Guo sa 5 probinsya ng Hilagang Kanluran. Gusto lang nila ang formula mo, o ang dalawang panig ay maaaring magtulungan, bakit maging mahigpit? Huwag mong gamitin ang matanda mo para i-pressure ang iba, all-powerful ang background niya, kung hindi ka naniniwala, you can go and try, hehe. Ikaw. Pinigilan ni Yang Yiu ang galit na si Lin Huan at sinenyasan siyang huminahon. Naisip niya sa sarili, tama ako, ang pamilyang Guo iyon. Hindi katakatakang si Zheng Shijia, isang aso, ay napakayabang. Pagkatapos ay tumingin siya kay Zheng Shijia at nakangiting sinabi, Zheng Shijia, tama ba? Pumunta ka at tawagan mo ang iyong Panginoon. Hihintayin kung pag-usapan niya ang deal. Ang formula ng alak ng Guyuan ay maaaring ibenta, at ito ay nasa aking mga kamay. Nang marinig ni Liu Ziki na sinabi ni Yang Yiu na gusto niyang ibenta ang formula, nagbago ang kanyang mukha ng husto. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pagbebenta ng formula ng Guyuan wine. Nangangahulugan ito na masisira ang pangarap ng magkapatid na magkaroon ng business empire. Hindi niya napigil ang sabihin, hindi mabebenta si Yanzi. Taidan, pasensya na, sabi niya, at binigyan si Liu Ziki ng tingin ng discretion. Natuwa si Zheng Shijia nang marinig niya na gustong ibenta ni Yang Yiu ang formula ng Guyuan wine, pero napagtanto niya na parang aso ang tawag ni Yang Yiu sa kanya. Dumilim ang kanyang mukha at sinabi niya, ikaw. Sino ka? Ako ang iyong tiyuhin. Papa. Sinampal ni Yang Yiu si Zheng Shijia ng 2 beses habang nagsasalita. Ayaw ko sa mga asong tulad mo na higit na minamaliit ang mga tao. Bibigyan kita ng 5 minuto para tawagan ang iyong master. Hindi ka na maghihintay pagkatapos ng takdang oras. Malamig na tinitigan ni Yang Yiu si Zheng Shijia. Sa pagtingin sa malamig na mga mata ni Yang Yiu, si Zheng Shijia ay natakot at hindi nang ahas na magsalita. Tinitigan siya ni Yang Yiu, at pakiramdam niya ay tinititigan siya ng isang makamandag na ahas. Sa kabilang banda, sinabi sa kanya ni Ma Xiao na dapat niyang makuha ang formula. Kaya't iniwan ni Zheng Shijia ang kahon ng hindi nagsasalita. Pagkaalis niya, hindi napigilan ni Liu Ziki na sabihin, Yanzi, halatang gumagamit ng kapangyarihan ang kabilang partido para i-pressure ang mga tao. Kahit nabigyan mo siya ng formula, malamang na hindi ka makakakuha ng maraming pera. Kilala ko si Taidan, huwag kang mag-alala, hindi ko ibebenta ang formula. Kung hindi mo sasabihin, hindi mo makikita ang tunay na Diyos. Kung hindi natin malulutas ang bagay na ito ngayon, hindi natin maiisip na magpatakbo ng isang matatag na kumpanya. Maghintay hanggang sa dumating ang tunay na may-ari. Kasalanan ko lahat ng mga bagay ngayon. Kung alam ko lang na magiging ganito si Zheng Shijia, hindi ko na siya hahanapin. Sabi ni Lin Huan na may guilt. Ngumiti si Yang Yiu at sinabi, ano ang kinalaman nito sa iyo? Kanina pa nila kami hinihintay na pumunta sa kanila. Guo family, gusto kong makita kung ano yon. Nang matapos magsalita si Yang Yiu, isang masamang boses ang tumunog sa labas ng pinto at tumawa, nako, galit na galit ka.
Sa isang iglap, tumangala si Yang Yiyu at ang dalawa pa at nakita ang apat na tao na naglalakad. Ang pinuno ay humigit kumulang 30 taong gulang, nakasuot ng tangsuit, naglalaro ng Buddhist bead sa kanyang kamay, at lumakad papasok na may 8 karakter na hakbang. Hindi tumayo si Yang Yiyu. Umupo siya sa sofa na may kasamang malaking kabayo at isang ginintoang kutsilyo, nakatingin sa bisita at nagtanong, "Ikaw ba ay mula sa pamilyang masahilagang kanluran?" Kabanata 75. Ang dragon ay may reverse scale. Nang makita si Yang Yiyan na nakaupo kasama ang kanyang kabayo at espada, at walang balak na bumangon, hindi nagalit ang lalaki, at bahagyang ngumiti at nagsabi, "Xiao Liu ng pamilyang Ma, nakikipagkita ako sa iyo, kapatid. Narinig ko na gusto mong ibenta ang formula ng Guyuan wine." Ngumiti si Yang Yiyan at sinabing, "Oo, maliit na formula lang ito. Hindi ko hahayaang kagatin ako ng aso para sa isang formula. Mas magandang ibenta ito. Ewan ko lang kung kaya mo ang presyo." Matapos pag-alitan ni Yang Yiyan, ang lalaking tinawag ang kanyang sarili na Xiao Liu ay may ngiti pa rin sa kanyang mukha, ngunit ang PC ng body sa kanyang kamay ay gumawa ng malutong na tunog ng snap, at naputol at nahulog sa lupa. Ang dalawang malamig na lalaki na sumusunod sa kanyang likuran ay galit na galit at sinabi, "Anak, hinahanap mo ang kamatayan." Malinaw na sila ay mga tagasunod ni Xiao Liu, at sa sandaling ito kailangan nilang panatilihin ang dignidad ng kanilang Panginoon. Para naman kay Xing Shijia, may 2 bakas ng kamay na naiwan sa kanyang mukha, nakitang-kita. Puno siya ng sama ng loob at pagmamalaki kay Yang Yiyan. Inaasahan niyang si Yang Yiyan ay magiging ignorante sa buhay at kamatayan, pag-alitan siya ng ilang beses, at pagkatapos ay papatayin ni Xiao. Ang 2 malalaking lalaki ay humakbang pasulong at akmang sasalakayin si Yang Yiyan, ngunit pinigilan ni Xiao Liu. Ang dahilan kung bakit gusto niyang makuha ang formula ng Guyuan wine mula sa Yunqi Company ay dahil nalaman niya na ang formula ng Guyuan wine ay halos kapareho ng Xiaopei Yuan pill na nakacirculate sa sinaunang martial arts circle. Siyempre, sinuri ito ng mga eksperto ng pamilya at hindi makumpirma ng 100%. Napansin niya si Yang Yiyan dahil sikat ang Zuyan pill kamakailan, kaya sinunod niya ang mga pahiwatig at inimbestigahan si Yang Yiyan. Bilang resulta, nalaman niya na ang Zuyan pill at Guyuan wine ay parehong may bakas ng mga sinaunang martial arts pill. Kaya ang pamilya Ma ay naghinuha na ang Guyuan wine ay isang pinasimpleng formula ng tableta, ngunit ang pagsisiyasat kay Yang Yiyan ay talagang malinaw. Alam nilang isa lang siyang mahirap na nanggaling sa baryo para magkolehiyo sa sinaunang kabisera, at walang pinanggalingan ang kanyang pamilya. Ngunit kung mas simple ito, mas komplikado ito sa mga mata ng pamilyang Ma, dahil maging ang Zuyan pill o ang Guyuan na alak na malapit ng ilunsad ng Yunqi Company, na kamakailan ay itinatag ni Yang Yiyan, isang malaking boss, hindi sila isang bagay na maaaring magkaroon ng mga ordinaryong tao. Naghinala ang pamilya Ma na mayroong sinaunang puwersa ng martial arts sa likod ni Yang Yiyan. Gayunpaman, wala silang mahanap na anumang mga pahiwatig. Gayunpaman, ang pamilya Ma ay labis na naiinggit sa formula ng alak na Guyuan, dahil sinuri nila ang mga resulta at nalaman na ang alak ng Guyuan ay talagang umapaw sa paglilinang ng mga sinaunang mandirigma. Bagaman ito ay napakaliit, ito ay totoo. Ang pagtuklas na ito ay ikinagulat ng buong pamilya ni Maria. Lalo silang naghinala na may sinaunang martial arts master sa likod ni Yang Yiyu, kaya pinadala nila si Xiao Liu, isang kinatawan ng batang henerasyon ng pamilyang Ma na aktibo sa sekular na mundo, upang subukan si Yang Yiyu at makuha ang 2 formula sa mga kamay ni Yang Yiyu. Bilang isang higanteng pamilya ng mga sinaunang mandirigma sa 5 probinsya ng Hilagang Kanluran, alam ng pamilyang Ma ang halaga ng formula sa mga kamay ni Yang Yiyu. Bago alamin ang mga detalye ng mga sinaunang puwersang mandirigma sa likod ni Yang Yiyu, hindi naglakas loob si Xiao Liu na kumilos ng padalos-dalos at nagtiis na pag-alitan ni Yang Yiyu bilang isang aso. Ngumiti siya at sinabing, "Gusto talaga ng pamilyang Ma ang formula ng Guyuan wine o Guyuan dan sa kamay ng nakababatang kapatid, alin ang mas angkop, di ba?" Habang nagsasalita ng may pansamantalang tingin, tinitigan ni Xiao Liu ang mukha ni Yang Yiyu, sinusubukang makita ang ilang impormasyon mula sa mga mata ni Yang Yiyu. Sa kasamaang palad, ang mga mata ni Yang Yiyan ay maliwanag at malinaw, walang anumang ripples. Nang makita ito, nagpatuloy si Xiao Liu, "Hindi ko alam kung kaya mong talikuran ang iyong pagmamahal, ngunit syempre ang pamilyang Ma ay hindi magtrato sa iyo ng hindi patas." Bagamat kalmado ang mukha ni Yang Yiyan, nabigla siya nang marinig niya ang mga salita ni Xiao Liu, at naisip niya sa sarili, "Naging pabaya ako. Dapat pala ay diluted ko na ang formula ng Guyuan dan kanina. Ngayon ay pinapanood ako ng pamilyang Guo." Nakatingin kay Xiao Liu, ngumiti si Yang Yiyan, pagkatapos ay itinaas ang isang daliri at sinabi, 101 bilyon, kung kaya mo, bibigyan kita ng formula ng Guyuan wine. Natigilan si Xiao Liu at nawala ang kanyang ngiti, "Kuya, niloloko mo ba ako?" "Haha, hindi ako nagbibiro." Tinitigan siya ni Yang Yiyan ng seryoso nang walang takot.
Kuya, taos-pusong nakikipagtulungan sa iyo ang aking pamilyang Ma, at sana ay magdadalawang isip ka. Kung tutuusin, may kapatid ka at lola sa pamilya mo, di ba? Kinaikit ni Ma Xiaoliu ang kanyang mga mata at sinabing, sa katunayan, gusto lang niyang subukan si Yang Yian. Ngunit hindi niya inasahan na masyadong malaki ang reaksyon ng pagsubok na ito. Hindi man lang nagulat si Yang Yiu na alam ni Ma Xiaoliu ang background at pagkakakilanlan ng kanyang pamilya. Ang kabilang partido ay isang sinaunang martial arts na pamilya na may malaking kapangyarihan at lakas, at walang bagay na hindi maimbestigahan. Ngunit nang marinig niya na talagang pinagbantaan siya ni Ma Xiaoliu kasama ang kanyang kapatid na babae at lola, agad na umikot ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan, at tumayo siya, tinitigan si Ma Xiaoliu ng walang emosyong mga mata at sinabi ang bawat salita, Ma Xiaoliu, huwag mong isipin na ang pagiging mula sa isang sinaunang martial arts na pamilya ay kahanga-hanga. Kung maglakas loob kang hawakan ang isang buhok ng aking lola at kapatid na babae, sumusumpa ako na hukayin ang mga libingan ng mga ninuno ng iyong pamilya Ma sa 18 henerasyon at letigo ang mga bangkay. Natakot si Ma Xiaoliu sa malamig na salita ni Yang Yiu. Nakatingin sa malamig na mga mata ni Yang Yiu, naisip niyang kaya talaga ng batang ito. Gayunpaman, agad din siyang nagalit. Ang mga salita ni Yang Yiu ay isang provokasyon sa pamilya Maria. After testing him for so long, dapat maramdaman din niya ang confidence niya. Kung talagang miyembro siya ng isang puwersa, hindi magiging masama ang pundasyon ng kanyang disipulo. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Ma Xiaoliu sa dalawang malalaking lalaki sa tabi niya, Ada, matuto sa mga suntok at sipa ni Brother Yang, huwag saktan ng sinuman. Kaagad, ang dalawang malabakong tore na malalakas na lalaki sa likod ni Ma Xiaoliu ay gumawa ng 1,000 hakbang at ikinulong ang kanilang mga kamao kay Yang Yian at nagsabi, Mada, Mir, pakiusap turuan mo ako. Biglang naramdaman ni Yang Yian na medyo tanga sila. Kung gusto nilang lumaban, lalaban sila. Bakit sila nagkayem ng kanilang mga kamao at sumaludo? Naalala rin niya ang sinabi ni Zhao Nan, na ang mga tao sa sinaunang martial arts world ay tradisyonal, at tila totoo ang sinabi niya. Wala siyang masyadong detalye. Sa isang labanan, ang unang hampasin ay ang pinakamalakas, at ang huling hampasin ay magdurusa. Babatukan mo akong lahat, at inaasahan mo pa na magiging magalang ako sa iyo, pangarapin mo ito. Siya. Agad siyang sinuntok. Sa 5 elements pull-up technique, 5 klase ng beast moves ang ginawa niya, at sila ay direktang binati kina Mada at Mir. Bang bang bang. Sa isang iglap, mahigit 10 galawang palitan nilang tatlo gamit ang kanilang mga kamao at paa. Sa isang tiyak na sandali, umungal si Yang Yian, at ang tunay na enerhiya ay nasa kanyang mga kamao. Nabangga niya ang kanyang mga kamao at sinuntok. Bitek. Dati, buong-buo siyang umaasa sa sarili niyang lakas para makipaglaban kina Mada at Maar, at pagsubok din iyon. Pagkatapos ng graduation, wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan sa mga sinaunang mandirigma sa Earth. Matapos ang mahigit 100 galaw, nalaman ni Yang Yian ang mga detalye. Kahit na ang dalawang mandirigma ay mukhang bakal na tore, hindi sila kasing lakas ni Mo Xing sa tabi ni Ye Kai. Ang pambabaeng salita ni Ma Xiaoliu, na nagbabanta sa kanyang lola at kapatid na babae, ay nagdulot kay Yang Yian na gustong pumatay. Bagamat hindi siya nang ahas na labanan ang buong pamilya ni Ma, maaari pa rin niyang pilayin muna ang mga ito. Gamit ang malakas na totoong chi bilang isang suporta, sina Mada at Maar ay napilayan ni Yang Yian sa isang iglap. Matapos mapatamba ang dalawa, hindi tumigil si Yang Yian at itinaas ang kanyang palad para tamaan si Ma Xiaoliu. Ngayon, dapat turuan si Ma Xiaoliu ng hindi malilimutang aral para maalala siya. Ang mga dragon ay may baligtad na kaliskis, at mayroon din sila ni Yang Yian. Ang kanyang reverse scales ay ang kanyang lola at kapatid na babae. Kung maaari, gusto niyang patayin si Ma Xiaoliu ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Ma Xiaoliu. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Yang Yian. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakumpirma niya na si Yang Yian ay isang ang sinaunang mandirigma. Napilayan niya si Ada at sa isang kisap mata. Mukhang hindi magkatugma sina Ada at kay Yang Yian. Sa una, sinusuri lamang nila ang mga pag-atake at lumalaban ng ilang mga galaw. Ang dalawang sinaunang martial artist sa ikawalong antas ng Mingjin ay halos mapatay sa isang iglap. Higit pa rito, hinampos siya ni Yang Yian ng hampas ng palad sa isang kisap mata. Nagulat si Ma Xiaoliu. Siya ay nasa ikawalong antas lamang ng Mingjin. Hindi magkalaban sina Ada at lalo na si Yang Yian. Nagmamadali siya. Naghagis ng suntok para harangin, at sa wakas ay sumigaw ng malakas, Yang Yian, tumigil ka. Walang pakialam si Yang Yian at pinalo siya ng malakas ng palad ng totoong lakas. Kotsa. Bumagsak si Ma Xiaoliu sa lupa at sumigaw, tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo, at nabali ang kanyang palso. Bagamat miyembro siya ng pamilya Ma at natuto ng martial arts, hindi siya magaling dito. Mahusay sa komunikasyon si Ma Xiaoliu at palaging kinatawan ng diplomasya ng pamilyang Maria.
Talagang hindi maganda ang kanyang kung fu, hindi pa banggitin na nakilala niya si Yang Yian, isang cultivator. Nagtagumpay si Yang Yian sa isang welga at natigilan sandali. Hindi niya inaasahan na magiging florera si Ma Xiaoliu. Nanlamig ang mga mata niya at natapakan ang isang paa niya. Kotsa, sumigaw si Ma Xiaoliu. Brother Yang Yiu, patawarin mo ako, tumigil ka, galing ako sa pamilya Ma. Ngumisi si Yang Yiu, alam kong mula ka sa pamilyang Ma, tuturuan kita ng leksyon ngayon, tandaan na huwag mo akong takutin muli, huwag mo akong guluhin, kung hindi, pagsisisihan ko ang buong pamilya mo. End of this chapter.